Alamin natin guys kung paano yung pag-calibrate ng incubator box. Ayan. Naabot na niya yung 37.7 na parameters natin na limit. So bali nakaset ko dito 37.7, iilaw 37.2 kasi 5 yung ano niya, yung gap. Katapos dyan mabababa siya hanggang sa makuha niya yung pinakamababa, ayan 37.2 or 37.1. ano siya, iilaw siya uli, magte-trigger uli yung ano niya, thermostat. Ayan, itong STC 1000 na thermostat, ayan na 37.2, umilaw na siya. Kahit nakasit na sa digital thermostat, kailangan pa rin nating alamin yung loob, yung pangkalahatang temperature na nasa loob ng box ng incubator natin. So ayan, nasa 99 at 100, pero yung 98 to 100 pasok yun, okay? Kasi wala namang perfect, at least makuha natin yung 98. Pag nakuha natin yung 98 to 100, pasok tayo sa 98 to 100 Fahrenheit. Yung nilagay ko na setting dito na 37.7 na ano niya, maximum na init bago ito mag turn off yung ating heating mechanism, ay hindi ko na babaguhin kasi nga pasok na sa requirement ng ideal temperature. Pero pag merong pagkakaiba, dun tayo mag-a-adjust. Kasi sa mga hindi pa lalo na yung mga bago pa lang na nag-incubate, minsan napupunta sa ibang settings. Ang maganda dyan, halimbawa dito pababa, dito na lang tayo sa maximum na limit magdadagdag. Kung ilang init pa, ilang degrees Celsius yung kulang, halimbawa sa Fahrenheit, ilang Fahrenheit pa 2, 3, 4, 5, ganyan. Dito na tayo mag-a-adjust. Tataasan natin dito kasi nga kulang. Tapos hihintayin uli natin ng at least kalahating oras. Titingnan natin yung uli yung thermometer na nilagay natin sa loob. Pag nakita natin naman na sobra, dito naman tayo magbabawas. Kasi nasa F1 lang ito. Isa lang yung adjustin natin, ito lang na F1. Sa mga STC 1000 iba-iba kasi yung setting parameters ng mga digital thermostat. Ito ay para lang dito sa brand na to, kaya okay. Always take note guys na kahit anong uri ng brand ng thermostat ang gamitin natin, ganun pa rin ang sistema sa pagka-calibrate gamit ang thermometer para makuha natin ang eksaktong room temperature talaga sa loob ng incubator natin. So nasa sa inyo na lang kung paano i-set yung parameters ng ibang klase ng digital thermostat sa ating mga incubator. Pero pare-parehas lang ang sistema dyan. Importante nasa ano tayo, nasa loob ng ideal na limit na reading na makikita natin sa ating thermometer. At yung pagkakaiba ng thermometer at saka sa thermostat, yun natin, dun na tayo mag-a-adjust sa ating settings. Depende kung ilan yung discrepancy. Ngayon, kunin natin yung thermometer. Ayan. Tingnan natin dito. Ayan. Tingnan natin yung ilan ba ang reading niya. Okay. Okay, batay dito sa ating thermometer. Ayan. Ayan. Medyo lampas siya ng konti sa
100 Fahrenheit. Ayan, unti na siyang bumababa. So ngayon, kung kailangang i-consider yung lampas na yun, magbabawas tayo dito. Gaya ng sinabi ko kanina. Okay, ngayon kung kulang naman, magdadagdag tayo. Okay? Kasi yung hinahanap natin ito siya. Ayan, dapat malapit siya sa 100. Itong baba ng 100 na guhit, 98 yan. Yan, dapat nandyan tayo. 98 to 100 Fahrenheit. Para sa mga setters yan. Pagdating naman sa mga hatcher na papapisa na, mas mababa dito ng konti. Pwedeng 96 to 98, pwede na yan. Okay, kasi dapat mas mababa talaga ng konti pag nasa hatching days na. Nakalagay na dito sa baba. Ayan. So ganyan lang yung pag-calibrate. Okay, pwede nyo ulitin, ilagay nyo naman itong thermometer sa mas malayo, doon naman sa pinakamalayo sa sensor ng thermostat. Pwede din kung gusto nyo i-check lahat ng bahagi ng box. Ayan. Pero at least hindi bababa, yung pinakamalayo dapat hindi bababa sa 97 Fahrenheit. Okay na yan, lalo na sa baba. Kasi pag malaki talaga yung incubator tapos masyadong matangkad yung pagkakagawa ng box, mas mababa ng konti sa ibabang bahagi, mas mababa ng konti yung temperature sa pinaka ibabang bahagi kaysa sa taas. Okay, depende kasi yan sa lakas ng yung blower fan na gamit. Okay, kaya kung sa reading naman sa baba mas mababa ng konti kaysa sa taas, pwedeng pagdating ng hatching days, yung last 3 days, 19, 20, 21, pwedeng hindi ka na magbawas dito kasi sa reading ng thermometer mo sa baba, mas mababa naman yung temperatura sa baba. Kaya hindi mo na kailangan adjust. Pero kung uniform talaga, halimbawa 100 Fahrenheit dito sa taas, pagdating dito sa baba 100 Fahrenheit pa din. So ibig sabihin, pagdating ng hatching days, yung last 3 days, 19, 20, 21, magbabawas ka talaga dito at least 3. Okay, 3 hanggang 5 ibabawas mo. Kasi nga, para maiwasan natin ang overheat ng ating mga sisiw. Yan lamang po, and salamat sa panonood. See you in the next video. Bye bye!